ang lihim ni Aling Rosa. Ang nakaraan. Makatapos madagit ni Aling Rosa ang batang lalaking napadaan sa Baryo Amihan, may binatilyong naglakas loob na pumasok sa kanyang bahay at doon nasilayan niya ang hindi dapat makita. Si Aling Rosa nagpapalit anyo para maging isang aswang. Dahan-dahan siyang humarap at sa isang iglap, lumantad ang kanyang tunay na anyo. Maputla ang balat, basag-basag ang mukha at ang mga matang nagliliyab sa galit. Hindi na siya tao eh. Unti-unting bumuka ang kanyang bibig. At mula rito, lumabas ang isang mahaba at malaahas na dila. Gumagalaw naghahanap. Sa dilim ng gabi, tuluyan ang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang anino ay lumawak, kumalat at nilamon ang liwanag. Isang halimaw sa dilim, isang nilalang na matagal nang nagtatago sa katauhan ng isang tao. Napaatras ang bata nang ininig, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, bawat segundo'y parang katapusan na. At sa sandaling iyon alam niyang mali ang kanyang ginawa. At doon, sa gitna ng katahimikan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galaw, walang salita. Tanging takot at gutom. Bigla siyang tumakbo, walang lingon-lingon. At doon nagsimula ang habulan. Isang laban ng buhay laban sa isang bangungot na nagising. Ngunit ang halimaw ay hindi pangkaraniwan. Tumalon ito sa bubong, mabilis, magaan at tila ba walang takot sa kahit ano. Mas mabilis ito, mas malakas, mas mapanganib. Umalinggaw ang hangin, ang mga puno yumanig. Para bang ang kalikasan mismo ay nagbabala. Hindi siya makakatakas. Hindi na yung gabi. Sa kanyang pagtakbo napahinto ang kanyang lakas. Siya'y nadapa, bumagsak sa lupa. At sa sandaling iyon nawala ang kanyang pag-asa. At sa kanyang likuran, naroon na ito. Dahan-dahang lumalapit, bawat hakbang ay katapusan. Ang aswang ay lumalakas, ang hiningay mabigat. At ngayon handa na itong kumitil ng buhay. Kahit hirap na hirap at kapos sa paghinga, ang bata ay bumangon at patuloy itong tumakbo. Tumakbo siya ng buong lakas, habol ang hininga, pawis na bumabagsak sa kanyang mukha. At sa bawat hakbang papalapit ng papalapit ang panganib na hindi niya nakikita. Sa kanyang likuran si Aling Rosa, aninong mabilis na sumusunod. Tahimik ngunit tiyak. Isang gutom na nilalang na handang sumunggab anumang oras. At sa isang iglap, isang matalim na hampas ang dumaan sa kanyang likod. Napasigaw siya sa sakit. Isang paalala na hindi siya basta hinahabol, siya ay pinili. Ngunit kahit sugatan, hindi siya tumigil sa pagtakbo. Pilit niyang hinila ang kanyang sarili. Dahil alam niya isang pagkakamali lang ay katapusan na niya. Hanggang sa may nasilayan siyang isang bahay. Bahagyang nakabukas ang pinto. Isang pag-asa o isang bitad. Walang pagdadalawang isip pumasok siya. Isinara ang pinto sa likuran. Umaasang doon matatapos ang bangungot. Ngunit ang loob ay tahimik. Madilim. At may kahindik-hindik na bumabalot sa tahimik na bahay. Walang buhay, may naghihintay. At sa kanyang likuran, unti-unting nabuo ang isang anino. Lumalalim, lumalapit. Isang presensyang matagal nang nag-aabang. At mula sa dilim siya ay lumitaw. Si Aling Rosa. Ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi na tao, ngunit isang halimaw, isang aswang. Gumapang siya dahan-dahan, parang isang hayop na gutom. Bawat galaw ay puno ng pananabik dahil alam niyang wala nang takas ang bata, napaatras ang bata hanggang sa maipit. Walang daan palabas, walang matatakbuhan. At sa sandaling iyon naharap siya sa kanyang katapusan. Sumugod si Aling Rosa ng buong pagkasabi. Isang iglap na lang at maaabot na niya ang bata. Isang hininga, isang tibok. At magwawakas na ang lahat. Ngunit, isang malakas na hagugat ang tumunit sa hangin.
Isang puwersang hindi niya inaasahan na tumama sa kay Aling Rosa. Napaatras ang halimaw na paungol sa sakit sa unang pagkakataon ito'y nasugatan. At may isang taong humadlang sa kanyang butong. Sa may pintuan nakatayo ang isang matandang lalaki. Tahimik, matatag at walang takot. Sa kanyang kamay Lumayo isang ka sa latibong bata. makapangyarihan. Oswang! At sa kanyang tinig ang utos na kayang pigilan ng kadiliman.